kinain. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dumadalanging sambayanan ay matapat mo nawang lingapit sa baybayan upang makita naming ang dapat gampanan at para rito'y magkaroon kami ng kakayahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Dumating ang araw na nagdigmaan ang mga Israelita at mga Filisteo. Sa Ebenezer, nagkampo ang mga Israelita at sa Afek naman ang mga Filisteo. Sa kanilang paglalaban, natalong Israel at may 4,000 ang napatay sa kanila. Nang makaurong na sila sa kanilang kampo, nagtanungan ang matatanda ng Israel, bakit kaya pinabayaan ng Panginoon na matalo tayo ng mga Filisteo? Ang mabuti kunin natin sa silo ang kaban ng tipan. Baka kung nasa atin iyon, ay iligtas tayo ng Panginoon sa ating mga kaaway. At kinuha nga nila sa silo ang kaban ng tipan, at sumama naman ang 2 anak ni Eli, sina Ofni at Phinees. Ang mga Israelita ay napasigaw sa tuwa nang idating sa kanilang kampo ang kaban ng tipan. Umalingaw-ngaw sa palibot ang kanilang sigawan. Nang marinig ito ng mga Pilisteo, itinanong nila, bakit kaya nagkakaingay ang mga Hebreo? Nang malaman nilang nasa kampo ng mga Israelita ang kaban ng tipan, nasindak sila. Inisip nilang may dumating na Diyos sa kampo ng mga Israelita. Kaya nasabi nila, ano ngayon ang mangyayari sa atin? Ngayon pa lamang tayo makararanas ng matinding kasawian. Ano ngayon ang mangyayari sa atin? Sino ngayon ang makapagliligtas sa atin sa mga Diyos nilang makapangyarihan? Ito ang mga Diyos na nagpahirap sa mga Ehipsyo sa pamamagitan ng iba't ibang salot. Mga kababayan, lakasan natin ang ating loob. Magpakalalaki tayo upang hindi tayo malupig at maalipin ng mga Hebreo tulad ng pangaalipin natin sa kanila. Lumaban tayo. Muling naglaban ang mga Filisteo at ang Israelita. At nalupig na naman ang mga taga-Israel. Ang napatay sa kanila ay 30,000 at nagkanya-kanyang takas ang papauwi ang mga natira. Ang kaban ng Diyos ay kinuha ng mga Filisteo at pinatay sina Ofni at Phinees. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon kami yung iligtas, pag-ibig mo'y di kukupas. Poon, kami iyong iligtas, pag-ibig mo di kukupas. Ngayon iyong itinakwil, kaya kami ay nalupig. Hukbo nami binayaat, hindi mo na tinangkilik. Binayaan mo nga kami, kaya kami ay tumakas. Lahat naming naiwanan
ay sinamsam nilang lahat. Poon, kami iyong iligtas, pag-ibig mo'y di kukupas. Sa sinapit naming ito, mga hintil ay nagtawa. Inuuyam kaming lagi, kami iniinis nila. Pati bansang walang Diyos, sa gitna ng sanlibutan, sa nangyari umiiling bilang tanda ng pag-uyam. Poon, kami iyong iligtas, pag-ibig mo'y di kukupas. Kami wag mong pagkublihan, wag magtago sa amin. Ang pangamba namin tira ay wag mong lilimutin. Poon, kami iyong iligtas, pag-ibig mo'y di kukupas. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang ketonging lumapit kay Jesus, nanikluhod at nagmakaawa. Kung ibig po ninyo'y mapagagaling ninyo ako. Nahabag si Jesus at inipo siya, sabay ang wika, ibig ko, gumaling ka. Noon di nawala ang ketong at gumaling ang tao. Pinaalis siya agad ni Jesus matapos ang ganitong mahigpit na bilin. Huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip ay pasuri ka sa saserdote. Pagkatapos, maghandog ka ayon sa iniutos ni Moises upang patunayan sa mga tao na ikaw ay magaling na. Ngunit umalis siya at bagkos ipinamalita ang nangyari. Ano pat hindi na hayagang makapasok ng bayan si Jesus. Naroon na lamang siya sa labas sa mga ilang na pook at doon pinagsasadya ng mga tao buhat sa iba't ibang dako. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. At sa Ebanghelyo natin, isang ketongin ang nagnais na makita si Jesus at hindi naman siya nabigo. Sa Ebanghelyong ipinahayag mula kay San Marcos, kapag ang isang tao ay may ketong, lalo pa nung panahong ito, ay wala pa itong gamot. At kapag mayroong kang sakit na ketong, ikaw ay lalayuan ng mga tao, wala ka ng kumbaga pag-asa, wala ka ng kaibigan, kahit mismong pamilya, lalayo sa'yo o lalayuan ka. O ikaw mismo ang dapat na kusang lumayo para hindi ka makahawa. Ganyan ang sakit na ketong. Hihintayin mo na lang na mamatay ka, o kaya naman habang hinihintay mo yan, hihintayin mo na may maawa sa iyo para magbigay ng pagkain. Kaya po sila inilalabas mula doon sa bakod ng kanilang syudad, inilalabas yan. At doon palaboy-laboy, kung hindi sa disyerto o sa ilang, doon sa kabundukan, para sila po ay makaiwas sa tao. Kung sakasakali, dahil nga kailangan kumain, sila po ay pupunta kung sila man ay pupunta sa mataong lugar, kailangan nilang ipagbigay alam. Yung iba po, minsan dinadaan sa sigaw, may ketong, para nahawi yung daan o umiiwas mismo ang mga tao. Kung hindi man kung mga anong tunog, para maipaalam sa tao. At sa puntong ito, naririto si Jesus at nang marinig niya, siya ay nanikluhod, nagmakaawa. At ang sabi niya kay Jesus, kung ibig po ninyo,
mapapagaling ninyo ako. Nandoon na siya sa punto na nanalig siya kay Jesus. Hindi man niya lubusang kakilala pa si Jesus, pero nanalig siya dahil may mga pagkakataon po sa buhay natin, no, na umaabot sa puntong wala ka talagang ibang pwedeng kapitan kundi ang Nazareno. Wala nang iba pa na makakatulong sa iyo kundi ang Nazareno. Ito yung halimbawa. Kaya, kung tutusin po, no, hindi po mahirap kausap ang Nazareno. Kaya nga sabi lang ng lalaki, kung ibig po ninyo, mapapagaling ninyo ako. At anong ginawa ni Jesus? Na bawal yung protocol na ginagamit noon. Bawal hawakan ang taong may sakit na ketong. Pero anong ginawa ni Jesus? Brinake niya ang protocol na ito, hinawakan niya, at ang sabi, gusto ko gumaling ka. Ganun lang kasimple. At gumaling yung lalaki. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, gagaling ka rin. Hindi ko alam kung anong sakit meron ka, sakit ng kalungkutan, sakit ng pag-iisa, sakit na depression, sakit ng walang pera. Ayan, marami siguro sakit na walang pera, no? Pero, sabihin ko ulit, no? Hindi mahirap kausap ang poong Jesus Nazareno. Simpleng salita lang ang kailangan mong gawin, ibibigay at maiintindihan ka. At tandaan mo rin, kahit gaano karaming tao ang nagsasabay-sabay na magsalita, no, sa Nazareno, manalangin, humiling, lahat tayo napapakinggan niya. Naririnig niya tayo. Pinakikinggan tayo ng Nazareno. Malinaw po ba yon? Yan. So malinaw yon. Pero isang bagay ang kailangan nating linawin din. Nasa sitwasyon tayo at naiintindihan natin yung kalagayan ng ketongin na ito. Wala nang gustong tumulong sa kanya. Wala na siyang ibang malapitan. Umaabot tayo sa puntong yan. Naintindihan mo ang sitwasyon na yan. Pero sana po, mas maintindihan din natin yung punto ni Jesus kung bakit ayaw niyang ipagsabi na siya ay pinagaling. Naranasan niyo na ba na tumulong kayo sa isang tao, tapos ipinagsabi sa iba, maya't maya may lalapit na sa iyo, mawalan ka na ng privacy, maya't maya may magme-message sa iyo, maya't maya ang tingin sa iyo, bangko na, kapag hindi ka nagbigay, masama ka na. Kaya minsan may mga pagkakataon na kapag tinulungan ka, pag sinabi sa iyo na wag mo nang sabihin sa iba, wag mo nang sabihin kasi meron siyang dahilan. Kaya tingnan natin, no? Matapos na pakinggan ni Jesus ang lalaking ketongin, etong ketongin na ito, pumalya, hindi nakinig kay Jesus. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, makinig ka kay Jesus. Di ba? Pinakinggan siya ni Jesus. Gusto ko gumaling ka. Okay. O ngayon, ito ang bilin ko. Wag na wag mong sasabihin kanino man. Kundi ang dapat mong gawin, pasuri ka para ma-declare na wala ka ng sakit. Pero bakit hindi pinakinggan? Kaya tuloy, hindi na siya makapasok. Sa dami ng tao na gusto siyang malapitan, gusto ding lumapit at humingi ng tulong, hindi niya na kinayang pumasok sa bayan, doon na lang sa labas. Yan ang kadalasang problema nating lahat. Ngayon, lahat tayo dito, may dala-dala tayong gustong idulog sa Diyos. At naririnig ka ng Diyos. Ang tanong, papakinggan mo din ba ang Diyos pagkalabas mo dito, pagkatapos mong mapakinggan? Huwag matigas ang ulo. Kaya sabi ko kanina, madaling kausap si Jesus. Pero bakit ang hirap nating kausap? Gusto lang natin tayong pinakikinggan, pero kapag may sinasabi na sa atin, ayaw naman natin pakinggan. Natinan niyo po nangyari sa unang pagbasa. Itong mga Israelita, anong ginawa sa kaban ng tipan?
ginamit nilang agimat, panakot. Dahil natalo sila ng mga Pilisteo, itong mga Israelitang ito, inilabas ang kaban na para bang magkakaroon ng magic. Mananalo na tayo kasi nasa atin ang kaban. Kaya natalo dahil sa kanilang pagsuway sa katigasan ng ulo ng mga Israelita na hindi na sinusunod ang mga utos ng Panginoon. Kaya sana po, kung tinitingnan mo ngayon, pinagmamasdan mo ang imahe ng Poong Jesus Nazareno, tandaan mo, naririnig ka niyan. Pero sana matuto rin tayong makinig sa Kanya. Hindi natin deserve na tulungan tayo, pero gusto niya tayong tulungan. Gusto niya tayong iligtas. Gusto niyang maibalik muli yung sigla o saya ng ating buhay. Kaya kung gusto mong mas maging maayos ang buhay mo, pagsumikapan natin na makinig sa mga sinasabi ni Jesus. Amen? Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, naniniwala sa habag ng Panginoon, lumapit tayo ng may pananalig sa ating Amang nasa langit. Ang ating itutugon, Amang mahabagin, pakinggan mo kami. Amang mahabagin, pakinggan mo kami. Ang simbahan, naway hindi magkulang sa kanyang tungkulin na tanggapin ang mga napapabayaan. Manalangin tayo. Amang mahabagin, pakinggan mo kami. Ang ating gobyerno, naway makapagbigay ng mahusay na programang pangkalusugan at paigtingin pa ang kanilang pagsulong ng malusog na kapaligiran. Manalangin tayo. Amang mahabagin, pakinggan mo kami. Bilang isang komunidad, tayo naway tumulong ng may pag-ibig at malasakit sa mga binabaliwala ng lipunan. Manalangin tayo. Amang mahabagin, pakinggan mo kami. Ang mga mahihirap at mga may sakit, naway makatagpo ng atensyon at tulong medikal mula sa mga may mabubuting kalooban. Manalangin tayo. Amang mahabagin, pakinggan mo kami. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang mga misang pasasalamat, special na intensyon, mga agarang paggaling ng mga may sakit at ang mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Itong anak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayan, tanggapit iyong basbasan, nang sa amin maging tunay na katawan, dugo ng iyong anak. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito ng iyong sambayanan ay iyong marapatin ngayong paunlakan. Pakundangan dito, mapasa amin nawa, ang iyong kabanalan at ang masugid naming dalangin ay iyong pagbigyan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa.
Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin, ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaysa ng mga anghel ng sisiawin ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, tayo po'y magsiluhod. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, hinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Tayo po'y magsitayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, Mga sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. inihiling namin kami ihadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesu Kristo.
sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po tayo. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo po sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Magsitayo na po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, hinihiling naming kami pagbigyan, pakundangan sa iyong dulot na pakikinabang. Ipagkaloob mong ikaw ay aming paglingkuran sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas.
Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang mga imahin at mga dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Maganda. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaraman ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama.